para papatakan ng tubig yung kanyang dilangan. Sobrang init at hirap ang nararanasan niya doon. So makikita natin yan, maraming nagdadasal sa impyerno, sa Hades, sa kasalukuyan. Lahat ng nandoon nagdadasal. Pero ang nakakalungkot ay magdasal man ang magdasal ay wala nang solusyon, walang sagot. Hindi na mahahango doon. So makikita natin, walang pagkakaiba ang kanyang pakiramdam ngayon na siya'y patay na sa noong siya ay buhay pa. Verse 25. Sabi niya, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapon ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Now, one thing that I want to clarify, huwag naman yung iisipin na, ang mga mayayaman pa sa Hades, ang mga mahihirap pa sa busong ni Abraham. Hindi naman yan ang ibig sabihin ng Panginoon na pag mayaman ang tao ay pa sa impyerno. Anong ibig sabihin ng mayaman? Makikita natin na sa kanya lahat, sagana siya sa pagkain at magandang kanyang magandang damit. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga tao na they feel like they don't need anything. Diba? Karaniwan nga dahil nasa kanila ang yaman, nasa kanila lahat ng pangangailangan, so they feel like they have everything they need. Nasa kanila lahat ng kanilang kailangan. Hindi nila kailangan ng Diyos. Diba? Mga tao, kahit hindi naman toong mayaman, but they feel like they don't need God. So, syempre, pag hindi nila kailangan ng Diyos, ay hindi nila kikilalanin ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi sila sasampalatay sa Panginoon. Hindi sila mangangailangan ng tagapagligtas. Because they are complete. Wala silang pangangailangan. So, yun ang ibig sabihin na mayaman. Hindi nangangailangan ng Diyos. Pero yung mahirap, they are poor in heart. Ibig sabihin ay alam nila, something is missing in their life. May kulang at alam nila na kailangan nila ng Diyos. Kailangan nila ang Diyos, kailangan nila ang tulong ng Diyos sa kanilang buhay. Ay itong mga tao nito na naghahanap sa Diyos, nangangailangan sa Diyos, ay sila ang dadalhin ng Panginoon sa pagkakilala sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Jesucristo, at nang sa gayon ay magkaroon ng kaligtasan. So yun ang ibig sabihin niya. Hindi na ibig sabihin kaya pat mayaman ay pa sa impyerno na. Maraming mayayaman sa ating grupo. Diba? Lahat tayo mayaman. Tayo may kalusugan, may katalinuhan, yan ang ating yaman, may kagalakan, may kapayapaan. Hindi naman pera ang yaman ng tao Diba? Hindi yung mga bagay na yan. Kahit nga nung daming pera mo, daming mga tao sa mundo, daming pera, pero ang ginagawa, nagpapakamatay. Na sila ay nagiging drug addict o dependent sa drugs. So, ibig sabihin, hindi talaga sila fulfilled ang buhay nila. Wala kasi sila ng joy, walang peace. Puno sila ng takot, puno sila ng worries, puno sila ng depression. So, hindi ang pera ang mahalaga sa buhay. Ang mahalaga sa buhay ay ang mga bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon Jesus, ng Diyos, na dakila. Siya lamang nakakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi lagi pera. Okay, so sabi ni Abraham, si Lazaro sa busong ni Abraham inaaliw. Pero yung nasa Hades ay pinahihirapan dahil ikaw ay nasa kahirapan. Yun ang sabi ni Abraham sa mayaman. Verse 26. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo. Sabi niya, there is a great gulf. May pagitan sa dalawang lugar. Ito yung pusong ni Abraham at saka yung kinalalagyan ng mayaman na Hades. May malaking bangin daw. At sabi, hindi pwede na makatawid
mula dyan hanggang sa amin. At hindi pwedeng tumawid din mula din papunta dyan. No? So, sabi, malaking bangin palagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid din hanggang sa inyo ay hindi maaari. So, kahit na ikay makiusap na pumarian si Lazaro para ikaw ay tulungan, hindi makakapunta dyan si Lazaro dahil yun daw mga naroon sa kanya na mag-ibig na tumawid papunta doon, hindi makakapit. Sabi, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo hindi maaari. At gayon din, walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Okay? So kahit na gustong tumakas sa hirap at init ng alab, ng flame, ng apoy, hindi makakaalis. At kahit man may gustong tumulong mula doon sa bosom ni Abraham, punta. So yun, walang tulong doon. Dito sa mundo, pag, di ba, pag isunog, dadating ang bumbero, yan, malaki at liligtas ang mga victims, no? Pero doon sa impyerno, walang bumbero. Walang bumberong dadating doon para pumatay sa apoy. Walang tulong. There is no help. And God will not come to help. Okay? Dito sa lupa, ang Panginoon ang nag-o-offer ng pagtulong. Sa lahat ng tao, no-offer niya. Pero tinatanggihan siya ng mga tao. Pagdating doon sa Hades, doon sila hihingi ng tulong. But God will not give help. Okay? So, sabi sa verse 27, at sinabi niya, ipinamamanhid ko nga sa inyo, Ama, nasubuin mo siya sa bahay ng aking ama. O may panibago na ng request itong mayaman. Okay, so hindi na pagbigyan yung request niya na siya ay tulungan sa kanyang kahirapan. May naalaala siya. See, this is where you can see that the memory is intact. Kasi naalala niya ang kanyang mga kapatid na buhay pa. Nandoon pa sa lupa. So, sabi niya, suguin daw sila Lazaro, papuntahin si Lazaro sa bahay nila. Dahil sabi niya, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. So, nakikita mo yung kanyang puso, no? Mahal niya yung kanyang mga kapatid, may 5 pala siyang kapatid. So, ayaw niya na mapapunta doon sa Hades na katulad niya. Kaya ang pakiusap niya ay si Lazaro, no? Doon sa bahay nila at warningan yung mga kapatid niya. Sabi ko nga, di ba, mayroong pagtuturo na ipagdasal ang mga namatay. Sabi nila, ayan, pag ipinagdasal ang mga namatay, lilipat daw sa purgatorio, pupunta sa langit. Wala yan sa Bible, ha? Kahit basahin niyo yung buong Biblia. Kaya ako nakakapagpatunay niya, ilang beses kong nabasa ang buong Bible, no? Walang purgatorio kayong makikita sa Bible. Ang sino mang makakapagpakita sa akin ng talatang ng purgatorio ay tingnan kung may makikita kayo. Wala, yan ay maling turo, no? Pupunta tayo sa isang talata, no, nagsasabi. Punta tayo sa Hebrews 9:27. Dito sinabi. Ang babasa ay si Kinaal na group. Anong natin, Sister Lewart? Hebrews 9, verse 27. Sabi rito, and as it is pointed on, and after this, mga tao, walang siyam na buhay, ha? Sabi nila, ang pusa daw, may siyam na buhay. Buti pang pusa. Pero hindi naman totoo yan. Ang tao, isa lang ang buhay. Minsan lang mamatay. At pagkatapos,
estasyon na doon ka muna at baka may dadating na tulong para ikaw ay push papuntang langit. Hindi. So, pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom, kung hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sabi sa dagat-dagatang ako, sa Hades, ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, diretso sa kaharian ng Diyos, no? Dahil hukom na agad, paghuhukom na ang pupuntahan, no? Judgment, kung saan ka naroon. Hindi na pwedeng mamili. Basta tumigil ng paghinga ang isang tao na wala nang chance to choose, no? So wala nang chance na mamili kung saan ka pupunta, no? Hindi mo pwede sabihin, ay, ayoko sa impyerno, doon na ako sa langit, no? Yung bang mayaman, nakapili, nung siya mamatay, hindi. Diretso siya sa Hades, di ba? So, sabi ng mayaman, na-request siya, no? Na puntahan ang kanyang mga kapatid. So, ang mga ang makikita natin dito, yung palang mga nasa sa impyerno, ipinagdadasal ang mga buhay pa nilang mga kamag-anak. Ano? Marami, kung mayroong mga pagtuturo na nagdadasal ang mga buhay para sa mga patay, ay nakikita natin dito ang mga patay ang nagdadasal para sa mga buhay. Ayaw nila na ang kanilang mga mahal sa buhay ay pupunta doon sa kanilang kinalalagyan. So maraming nagdadasal ngayon sa Hades, sa impyerno. Ang kanilang ipinagdadasal ay yung mga buhay pa nilang mga kamag-anak na sana'y sumama sa pag-aaral ng series ng salvation, no? Ng Doctrine of Salvation, ng kanilang mga mahal sa buhay, para maalaman kung paano hindi mapapapunta doon sa kanilang kinalalagyan. Okay? So, kaya kung sabi inyong sasabihin ang inyong mga naaalaman sa inyong mga mahal sa buhay, no? Para maalaman nila ang kanilang ang kasasapitan pag hindi sila nakinig sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ay ang nakakalungkot niya, no? Marami basta naniniwala kung anong pinaniniwalaan, no? At ayaw mag-aral ng Biblia. Kaya ka magtataka, no? Sila'y deboto sa kanilang mga pinaniniwalaan na hindi naman nila ginugusto na maalaman kung bagang pinaniniwalaan nila, yun ang katotohanan. Alin ang makakapagpakita na kung ang kanilang pinaniniwalaan at ginagawa yung katotohanan, di ang Bible, ang salita ng Diyos. No? Ay ayaw namang pag-aralan ang Biblia. Paano nila malalaman ang katotohanan? So, sabi nito, mayroon siyang 5 kapatid na lalaki, gusto niya sabihan, warningan ni Lazaro. Sabi ni Abraham sa verse 29, datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. O sa panahon ito, panahon ng Panginoong Jesucristo, patay na si Moses, di ba? Kasi si Moses nabuhay thousands of years bago ang Panginoong Jesucristo, no? So, patay na si Moses. Anong ibig sabihin ni Lazaro dito anong ibig sabihin ni Abraham na nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Mga patay na ang mga propeta, patay na rin si Moses. Ang ibig sabihin nito ay yung mga sinulat ni na Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Alin yun? Ang Biblia, di ba? Ayan ang mga sinulat, nasa Biblia, ang sinulat ni Moises, ang sinulat ng mga propeta. Ay sabi ni Abraham, ayun ang dapat pakinggan. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon, sa kanila sila'y magsisisi. So napilit pa siya. Hindi daw yung mga sinulat o yung Biblia, pabagong isip nila pag may patay na nabuhay at warning, no? Ang sabi ni Abraham at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isang
ang isa'y magbangon sa mga patay. Kasi ang gusto niya, magbangon sa patay si Lazaro. No? Puntahan ang kanyang mga kapatid at warningan. Sabi naman ni Abraham, aba ay basahin nila ang mga sinulat ng ni Moises at ng mga propeta dahil nakalagay doon ang paraan para hindi hindi pupunta diyan sa Hades, sa impyerno. Nakasulat diyan sa salita ng Diyos, sa Biblia, kung paano hindi pupunta diyan sa impyerno pag namatay. Yun ang dapat nilang pakinggan. Sabi niya, mas makikinig daw kapag pumunta ang nagbangon ng patay, magsabi sa kanila. Ano ang sabi ni Abraham? Kung hindi sila makikinig sa Biblia, sa sinasabi ng Biblia, kahit pa bumangon ng patay at mag-warning sa kanila, hindi rin niya pakikinggan. Okay? At ang isa pa rin naman, wala namang patay na pwedeng bumalik, no? So, hindi totoo yun na, alam ko, sa Pilipinas, mayroong siyaman, may apatan, no, ng mga pandasal, pag may namamatay, bago sabi, nakita ko yung lolo ko na namatay, dumalaw, nagbalik daw ang kaluluwa ng kanyang lolo, no? Kamukha ikaw, buko sa kanyang paboritong silya. No? Okay, ako'y naniniwala na may nakikita, pero hindi yun yung namatay na kamag-anak. No? Yun ay demonyo na nagkukunwari para mandaya. Dahil ang sabi nga, binasa kanina, na pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. Diretso na sa paghuhukom, hindi na pwedeng umalis sa judgment, sa lugar na pinalagyan pagkatapos ng kamatayan. Hindi na pwedeng umalis doon. Hindi na pwedeng bumalik sa mabuhay uli. No? Although, meron tayong alam ng mga, ang tawag ay near-death experience. No? Ito yung mga tao na sila daw ay minsan 10 minutes na or 15 minutes na flatline. No? Hindi they are clinically dead, pero pagkatapos ay bumalik uli at nabuhay. So, ibig sabihin, hindi pa yun ang panahon nila. No? So, meron din tala sa Biblia, no, na ganyan, si Pablo. Si Pablo ay nagsabi na siya ay dinala sa ikatlong langit. Actually, si Pablo namatay. No? At ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, dinala doon sa abode of God, sa kinalalagyan ng Diyos, sa kanyang tahanan, sa paraiso. Nakita niya ang langit. Tawag na niya ikatlong langit. Sino pa ang bumalik si Lazaro? Si Lazaro, 4 na araw naman, napatay na si Lazaro, pero binuhay ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya bumalik na kanya. Binuhay siya ng Panginoon. Pati si Pablo, yun ay binalik siya ng Panginoon. Hindi pa tapos ang kanyang ministeryo. Si Lazaro, ang bumuhay sa kanya, ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Para makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Parang sila ay manampalataya na siyang Mesiyas. No? Kaya gumagawa siya ng mga himalang ganyan. So may mga purpose. Sino pa ang namatay? Yung isa, nahulog sa bintana habang nag-message si Paul. Eutychus, nagawa sa mga sa Acts. Makakabasa nyo yan. Nag-sermon si Paul. Haba ng sermon ni Paul. Gabi na. Nakaupo sa kasamahan ng bintana, nakakatulog. Si Eutychus, nahulog. Patay. Pinuntahan ni Pablo, binaba. Kanyang binuhay mula sa mga patay ni Pablo. Pagkatapos, pinagsama na uli sa itaas. Sabi, ay makinig na uli ng sermon. Nag-diretso uli ng pagmimisahe si Paul. So, ayan ang mga example. May isa pang binuhay ang Panginoon, yung isang binata na nakasalubong niya ang funeral procession. No? Kasama nung inanahawa siya dun sa ina ng binata. So, binuhay niya yung binata. So, hindi na natuloy ang living dahil nabuhay ang binata. So, pinakikita ng Panginoon ang kanyang mercy, ang kanyang kahabagan, at ang kanyang kapangyarihan. So, may mga dahilan yan. No? Pero yung mga nabuhay ng mga yan sa patay, si Pablo, si Eutychus, o si Lazaro, na binuhay ng Panginoon, at saka yung binata, namatay uli naman.
di ba? Namatay uli sa tamang panahon na itinakda sa kanila at hindi na bumalik. No? So walang mga hindi na pwedeng bumalik ang patay. So maling pagtuturo na nadalaw ang kaluluwa ng mga patay. Do not be, huwag kayong madadaya. No? Yan. No? Kasi ang nadalaw ay hindi yung kaluluwa ng namatay. Ang nadunyo. Yan. Na dideceive, no? Nandadaya sa mga tao. Gusto ng mga demonyo mandaya, no? Magsinungaling at sila'y paniwalaan ng mga tao na may paniwalang-paniwala. No? So, kung hindi nga alam ang salita ng Panginoon, hindi maluluko, madadaya. So, mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Kaya lagi sabi ko sa inyo, babasahin ninyo ang buong Biblia. Hindi lamang parte ng Biblia, hindi lamang isang libro, hindi lamang ilang talata, buong Biblia. 66 books, no? Buong libro, kung magbabasa by book, no? Genesis, pagmula chapter 1 hanggang katapusan. Bago umpisa ka na ng panibagong libro, no? By book ang pagbabasa. No? Hindi yung ngayon ay sa paharap ng simula ng Bible, bukas ay sa gitna, sa kinabukasan ulay sa katapusan. Paano maintindihan yan kung ganyan ang pagbabasa? No? So we have to read the Bible in the right way at with respect, no, sa salita ng Diyos. No? So, ang sabi nga ni Abraham, no, hindi pakikinggan ng mga yan kahit may bumangon sa mga patay. So, anong makikita natin dito? Makikita natin dito na sa kamatayan, no, ay walang difference, walang kaibahan. Kung ano ang iyong consciousness ngayon, ikaw ay nakakakita, ikaw ay nakakarinig, ikaw ay nakakaramdam ng init at lamig, ikaw ay may emosyon, no? Kasi yung mayaman, may emosyon siya, may takot siya para sa kaniyang mga kapatid na buhay pa, takot siya na baka itong mga ito ay doon din mapapunta sa Hades. So, naroon ang kanyang emosyon, naroon ang kanyang pag-ibig, no? Mahal niya ang kanyang mga kapatid, ayaw niyang mararanasan nila ang kanyang nararanasan, naroon ang kanyang concern, no? At naroon din yung kanyang pagdaing, no? Yung nag-hope, may hope din, nag-hope siya na sana may maging pagbabago, kaibahan ang kalagayan ng mga kanyang mga kapatid. No? So, pero ang problema sa Hades, hopeless naman ang kalagayan ng mga naroon. Wala nang pag-asa, hindi na sila makakaalis doon. So, what they can only hope is yung kanilang mga mahal sa buhay na buhay pa ay huwag mapapunta doon. No? Kaya nga sila nagdadasal, no? Doon, huwag mapapunta. Sana po mag-aral ng Bible, sana makinig sa mga Bible study, magbasa ng Biblia at na maalaman ang katotohanan. No? E di lalo na kung halimbawa nakasama sa Bible study pero ni-reject pa rin ang Panginoon sa Kristo ay narinig na niya ang salita ng Diyos. Lalo, malaking pagsisisi ang gagawin niya pagdating niya sa impyerno. No? So, makikita natin na walang pagkakaiba kung ano ang feeling mo tungkol sa yung mararamdaman kapag nasunog, no? Ang iyong katawan ay ganun pa rin, no? Walang pagbabago. So, mayroon akong isang pagtuturo which you will do maybe sometime. Ang pamagat ay, ang title ng pag-aaral ay What Happens When People Die. Okay? Doon naman, iniisa-isa namin kung ano ang nangyayari sa actual na panahon na ang tao ay namatay. No? So, magandang pag-aaral yan. And I know that we are always interested, no? Interesado tayo. Kasi wala namang nakakapagsabi. Meron bang namatay na nag-schedule ng lecture at para magsabi, ganito ang nararanasan ng namamatay. Wala naman. Dahil wala namang makakapalit pagkatapos ng kamatayan.
kamatayan, wala nang balikan. So, death is a mystery. Kaya lahat ay may kaunting apprehension. Kahit ang mga mananampalataya ay may kaunting takot sa kamatayan dahil hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa kamatayan dahil nakikita mo natigil ng paghinga, ipigilin mo ang paghinga mo. Hindi mahirap. So akala ng natin ay mahirap ang mamatay, kasi natigil ang paghinga, ay ngayon pigilin ko ang paghinga ko. Diba? Ay mahirap, no? So yun ang pagkaunawa natin. Pero hindi ganyan. No? You don't even sabi nga noong dumanas ng near-death experience, no? Na marami kasi na ganyan. Sila ay clinically dead. Minsan ay na-hospital sila, nasa sa operating room, no? Ang kanila daw pakiramdam, no? Ay bigla na lamang silang nakita nila ang kanilang katawan na kahiga doon sa lamesa. Pakinig pa rin nila ang mga sinasabi ng mga nurse. Alam nila kapag mayroong dumating na pumasok, no? Nurse. Kaya yan ay it's a mystery, under investigation yan ng mga doktor, no? Kung ano talagang nangyayari kasi pagka bumalik na uli yung tao, dinidescribe niya kung anong ginagawa ng mga doktor doon sa kwarto, kung sino ang pumasok, anong sinabi, ang kanyang sinasabi sa mga doktor na yun ang kanyang narinig, yun ang kanyang nakita. Ay, gayon nga naman ang nangyayari. Pero during that time, na alam ng mga doktor na siya ay clinically dead. Yan ay maraming mga ganyan ang nagsasabi na ganyan ang kanilang karanasan, na sila ay namatay, tapos sila ay na-revive ulit. No? Meron nga isa dinalo na sa sa morgue, dahil 25 minutes daw na patay. Pero nabuhay ulit. Yan. So, may iba-iba silang mga kwento. No? Ang iba naman ay nagyabang na, hinaluan na ng kathang isip yung kanilang mga karanasan daw. So, hindi mo rin mapagkatiwalaan kung sino ba nagsasabi ng totoo. No? Pero dito, sa Luke 16, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagdi-describe, no, sa atin kung ano ang nararanasan ng mga tao pag namamatay. Walang gap, walang pagitan. No? It's continuous. Diretso pa lang ang buhay mo. Diretso lang. No? Iba na lang yung kinaroroonan. No? Yung mayaman, dati nasa bahay niya. Tapos nung mamatay, napasaan? Napasa Hades. Yung si Lazaro, dati nandoon sa paanan ng lamesa, no? Naghihintay ng mumong papatak, may maganggalis sa kanyang balat. No? Tapos namatay, napapunta, nasaan na? Nasa pusong na ni Abraham. At inaaliw, comforted. So maganda na ang kalagayan. No? So, continuous. It's just a continuation of life dito sa lupa. Ano? And it will continue on forever. At kung saan kinalagyan, ay doon na magpakailanman. Hindi na makakaalis. No? So, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, kung gusto mo, no, na wag mapapunta dun sa Hades na pinuntahan ng mayaman, ay habang buhay. That's the only time you can choose. No? Wag mag-atubili, wag mag-antay. No? Kasi hindi mo nga alam kung hanggang kailan ang iyong buhay. No? So, sabi nga ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya sa Jesucristo, kaya naparito sa Jesus sa lupa. Binigay niya, no?
upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yan ang mga gusto ng Panginoon eh. Sumampalataya ka lamang sa Panginoon Kristo. Magsabi ka, Panginoon, ako'y iyong iligtas. Ako'y nasampalataya, ikaw ang makakapag-iwas sa akin sa impyerno. At sabi niya, ay hindi na mapapahamak. Hindi na mapapapunta sa Hades. Katulad ng mayaman, hindi na siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, buhay kasama ng Diyos magpakailanman sa langit. So, yan ay huwag nating ipagpabaka. Ibig sabihin, I want to live my life first. No? Paano kung katapusan na ng buhay. Yan. So, ang salita ng Diyos, ang sabi ni Abraham, nandiyan sa mga kasulatan ang paraan ang naibibigay ng Diyos kung paano makakaiwas sa impyerno para hindi ka doon pupunta. Kaya nasabi ni Abraham, nasa kanila na si Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila sila. So, ibig sabihin, yung kasulatan ng Biblia, yan na. Ni Moises ng mga propeta, dapat ay pakinggan, dapat ay paniwalaan. No? So, paano mo papaniwalaan kung hindi mo binabasa? Hindi hindi mo alam. So, kailangan mabasahin mo, no? Para alaman mo kung ano yung paniniwalaan mo. Ang ating Biblia, yung salita ng Diyos, ay marami ang angka na alisin dito sa mundo. All through the ages, natin na yan ay si Satanas, no? At ang kanyang demonic empire, ang siyang nag-i-influensya sa kanyang mga instrumentong ginagamit para alisin ang salita ng Diyos sa mundo. Pero hindi sila magtagumpay. Because God preserves His Word. No? Ang Diyos mismo ang nag-iingat yan. Kasi gusto niya lahat ng mga tao makabasa ng kanyang warning. No? At magkaroon ng tsansa na mamili kung saan niya gusto and He is offering the thing. Anak na makapagpili kayo kung saan ninyo ito na gugulin ang inyong walang hanggan. Na, maaaring may nagtatanong sa inyo, ano itong bosom ni Abraham? No? Ngayon ba ay saan pumupunta ang mga tao? Napunta pa ba sila sa bosom ni Abraham katulad nila? No? Jupiter. Okay, 2 Corinthians. So we are always confident knowing that while we are in the home, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Sa verse 8 sabi na malakas ang loob namin, ang sabi ko at ibig pa nga namin, ang mawala sa katawan at mapasatahan na nakasama ng Panginoon. So, kung wala sa katawan, nasa tahanan kasama ng Panginoon. Ito, absent in the body, present with the Lord. So ngayon, ang kalagayan natin, yung lahat ng sumampalataya sa Panginoon, kapag umalis na dito sa katawang lupa, ay makakasama ng Diyos sa kanyang tahanan. Yan ang sabi, no? Absent in the body, present with the Lord. No? Hindi na napunta sa Abraham's bosom. No? Ay bakit? Yung pagtuturo ng Panginoong Jesus ay yung sila nagpunta kay Abraham's bosom. Ibang kalagayan ng bago namatay ang Panginoong Jesucristo. Alam ba niyo, no? Ang langit ay sarado sa kahit kanino noong hindi pa namamatay ang Panginoong Jesucristo. Dahil kailangan muna na matubos ang kasalanan, no? Hindi pwede na pumasok sa kaharian ng Diyos ang anumang masama. Makikita natin yan
sa Revelation 21 verse 27. Si Jelaine, Revelation 21 verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that out sorry po yung miss ko po. That's fine. And there shall in wise enter into it anything that defiled, neither whatsoever work abomination or make a lie, but they which sin in the light. Okay, that's okay. Magandang marinig ang tawa ng baby, no? Okay. So, yan ay kung babasahin niyo ang buong Revelation 21, yan ay tungkol niya sa New Earth, no? Heaven, New Earth. Wala nang makapasok ng masama. No? Anything that defiled, no? Yung mga karumaldumal, kasinungalingan, no? So, walang marumi. Kahit anong lalo katiting na kadumi, ay karumihan na hindi pwedeng pumasok, no? Diyan sa tahanan ng Panginoon. No? So, kung walang kapatawaran ng kasalanan, ay walang makakapasok, no? Sa langit. Dahil puro makasalanan ng mga tao. Sabi sa Hebrews 9:22, si Jenny, Hebrews 9:22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, nor Sabihin, kailangan mamatay. Ang kabayaran para ang kasalanan ay matubos mo mabayaran. No? Bago namatay ang Panginoong Jesucristo, walang nakakapasok sa langit. So, lahat ng mga nasa Old Testament na mga banal ay hindi muna nagdiretso sa langit nung sila'y mamatay. Dahil sarado pa ang langit, hindi pa bukas. Ang nagbukas ng langit ay ang nandun ng Panginoon sa kanyang buhay. Pagbibigay ng kanyang buhay, ay yan ang nagbukas sa langit. At makakaranas lamang ng epekto ng kamatay ng Panginoon Jesucristo na nabuksan ang langit ay yung mga sumampalataya sa Kanya. Sa kanila lamang may epekto ang kamatay ng Panginoon at makakarating sa langit. Doon sa mga hindi nasampalataya, hindi pa rin sila makakapunta sa langit kung hindi nananampalataya sa langit. So, ang Old Testament say, yung mga inaring matuwid ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya, kahit sa lumang tipan, no, ang solusyon ng Panginoon, pananampalataya pa rin, ay pag namatay, ay doon napunta sa bosom ni Abraham. Yun ang pinakikita ng Panginoon dito. So, nung nagkukwento ang Panginoon dito, hindi pa siya namamatay. No? Hindi pa siya ipinapako sa krus. So, sarado pang langit. Kaya sa panahon yun, ang lahat ng mga namatay, no, up to that point, ay nasa sa bosom ni Abraham. At ang description ng Panginoon Jesucristo ay nagkakakita, they can see each other, di ba? Sabi ng mayaman, nakikita niya si Lazaro nandun sa puso ni Abraham, inaalin. Pero iba ang kalagayan, walang apoy. Doon sa puso ni Abraham, may kaaliwan, may comfort, no? Parang paraiso yan, no? Pero doon sa kabila ng bangin ay Hades, may apoy, mainit, no? Nahihirapan ang lahat ng nandoon. Yun ang pinakikita ng Panginoon. No, so noong Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus at binayaran niya ang kasalanan, no, nabuksan ang langit. No? So, nung nangyari dun sa mga nasa busong ni Abraham, may sinasabi sa Efeso chapter 4, 8-10. Ang babasa na ay si Kathleen. Jenny, gusto mo pabasahin ang mga kasama mo dyan? Marami pala kayo, hindi ko napansin kanina. Sino itong isa? Sino yung nasa likod mo?
Ito po, Ah, nasa likod daw. Si Krisha may photo, si Mary Rose po. si Krisha Memo na. Ayan. Ano po? Okay. Ephesians, Efeso, ano? 4:8 hanggang 10. 4, chapter 4, 8 to 10. Chapter 4, 8 to 10 po. Oo. Ay, kaya't sinabi niyan na umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ng pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito pang kundi siya ay bumaba naman sa mga dako halang lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Okay. So, nakita natin yan. Siya ay nung umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, ito yung siya mabuhay na mag-uli, no? 3 days, 3 nights, nakalibing siya sa ilalim ng lupa. Pero pagkatapos siya nabuhay. Kaya noong siya makita ni Mary Magdalene, noong umaga ng linggo, ay gusto kong hipuin ni Maria. Sabi niya, huwag mo kong hipuin, di pa ako nakakit sa langit. Hindi pa ako nakakit sa akin naman. So sabi dito, nung umakyat siya, nagdala daw siya ng mga bihag. No? Dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ayan. Sa verse 10, ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa kaitaasan. Sabi sa verse 9, ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. O yan ang Hades. Pinuntahan niya yung Hades, yung buzo ni Abraham. No? Ang kanyang tahanan ay yung nasa buzo. At sabi, dinala niyang bihag. No? At kaniyang dinala nung siya umakyat sa Ama. Meron din sinabi sa unang Pedro 3, 18 to 20. 1 Peter 3, 18 to 20. O si Mary Rose. Si Mary Rose naman ang babasa. First Peter po. Yes? 3, 18 to 20. Verse 3, chapter 3. Sapagkat si Kristo ay nagbatal minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. 20. 9 para sa bilangguan. 20 na ng unang panahon ay mga suwain na ang pagpapahinugod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang iniahanda ang laong sa loob niya nakapagpapit sa mga tuloy ay walong pangawaan ng kaligtasan pamagitan ng tubig. Okay, so sabi diyan sa verse 19, no, ang sabi ay for it is by which also he went and preached unto the spirits in prison, no? So nangaral ang Panginoon doon sa kalaliman, no?
Pinahayag niya siyang Mesiyas, siyang tagapagligtas. So kailangan nilang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo kahit noong mga Old Testament na people, no, ay kailangan sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siya'y nangaral sa kanila, no? Siya ay pumunta doon sa ilalim ng lupa, no? Dahil ang sinasabi sa Biblia ay isa lamang ang daan patungo sa Ama at yun at si Jesus. So kailangan maalaman nila. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya, yun ang dinala niyang biyag. Nanampalataya sa Kanya, si Mesiyas na kanilang hinihintay, dinalang bihag ng Panginoon siya at sa Ama. No? So, ngayon ang Abraham's bosom. Kinuha na ng Panginoon lahat, ang mga nandoon, sina Abraham, sina David, no? Dinala na sina Moises, sina Joshua, dinala na silang lahat sa tahanan ng Diyos, sa langit. Kung iba na ang ano. Ngayon, pag namamatay ang mga tao dahil bukas na ang langit, no, at ang tao ay sumampalataya sa Panginoon, diretso na sa presensya ng Panginoon, present with the Lord, no, diretso na doon. Yung mga tao bago namatay ang Panginoong Jesucristo at nabuhay na maguli, pag namamatay, napunta sa Abraham's bosom. Wala nang Abraham's bosom. Sabi nga ng isang teacher, ay naging parte na ng Hades, ang Abraham's bosom. No? May talata sa Isaiah, sabi doon ay hell hath enlarged itself. O, pinalaki daw ng impyerno ang kanyang sarili. Para dahil marami ang pupunta doon. No? So walang malaki impyerno, hindi mapupuno yan. No? So sa kasalukuyan, dahil tapos na ang pagtubo sa kasalanan, bukas na ang langit, anyone pwede nang pumunta doon, no? Basta kailangan lang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kailangan tunay na nanampalataya sa Panginoon. Hindi naman ang sinasabi, kailangan ko ay magdasal, magsimba, magpamiyembro sa mga simbahan, o ikapo, o magkaloob, o kawang gawa, sumunod sa kautusan. Hindi yan ang sinasabi sa Biblia. Sinasabi sa Biblia ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Huwag pagtitiwalaan yung mga bagay na pag ako'y mabuti, ako'y nagawa ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, ako'y mabait sa aking kapwa, ako'y galingasing dahilan at pinagtitiwalaan mo, makakapagdala sa iyo sa langit ay suri. Diretso pa rin sa impyerno. Iisang lamang ang paraan na ibigay ng Diyos para ang tao ay makapunta sa kanyang kaharian. Sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. So ngayon, pag namamatay ang mga tao, at hindi mananampalataya, diretso pa rin sa Hades. No? Sa ilalim pa ang Panginoong Jesus na punta doon. Pagka sumampalataya sa Panginoon, tunay, genuine, sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, ay diretso na sa kaharian ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, kasama ng Panginoon. No? Absent in the body, present with the Lord. Okay? So, sabi sa basahin natin, no? Sa Romans 6:23. Babasa ay si Kathleen. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay. So, ang ibig sabihin, ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. No? Ang bayad daw. Ibig sabihin yan, dahil ang kasalanan ng tao, kailangan babayaran sa impyerno. Sabihin ay dadating sa impyerno. No? Yun ang kabayaran ng kasalanan. Ito mayroon daw regalo ng Diyos. Regalo libre. Mga regalo may bayad, di ba?
Libre. Pag regalo, libre. Pinibigay ng Panginoon, libre. Walang bayad. Oh, regalo ng Diyos. Gift of God. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Eternal life. Yan yung buhay kasama niya. Magpakailanman sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan nino. Sa pamamagitan ba ng pagpapamiyembro sa kapilya o sa mga simbahan? Sa pamamagitan ba ng pagpapabautismo, pagsunod sa mga kautusan? Hindi. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Si Yesu Cristo lamang ang daan, no? Papunta sa Ama. Pero maganda, yan kapag sumampalataya sa Panginoon ay automatic, no? Na nagawa ng mabuti, nasunod sa kautusan niya, resulta ng pananampalataya sa Panginoon Hesus Kristo. Pero hindi yan ang daan, yung paggawa ng mabuti, hindi yan daan sa langit, no? Yan ay mga resulta kapag ang tao ay pasalangit na, nalabas na yan sa buhay, no? Okay, Acts, dito tayo magwawakas. Sabi, Acts 4:12. Raquel ka nga, no? Oo. Okay, at least natanda ko pangalan mo. Sa Kristo lamang matapuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos ay liligtas ng tao. Okay, okay na. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan. Walang kaligtasan pa sa anumang paraan o kahit na magbumula kahit kanino. No? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. No? So, yan lamang yung tatawagan. Ang Panginoong Jesucristo ang tatawagan mo, hihingan mo ng iyong kaligtasan. At nang sa ganon, anumang oras dumating ang katapusan ng ating buhay dito sa mundo, no? Ay tayo'y diretso sa tahanan ng Diyos, kasama ng Panginoon, magpakailanman. At hindi tayo mapagaya doon sa sinasabi ng Panginoon yung mayaman na papunta sa Hades ng pagdurusa. Okay? Now, so marami tayong pinag-aaralan tungkol sa impyerno dito sa ating lesson. Sa sunod nating lesson next week, ang pag-aaralan natin ay bakit ba ang mga tao ay di ba ang Diyos ay mabait, mahal niya ang mga tao, bakit ang mga tao ay napapapunta sa impyerno? Ano pinagmulan ng lahat? Bakit ang tao ay nagkasala? No? So yun ang ating pag-aaralan. So babalik tayo sa beginning. So ang babasahin natin ay Genesis, no? So assignment ninyong lahat, basahin ninyo pauna, no? Genesis chapter 2, 3 chapters lang yan, no? Pero iisa-isahin natin yan, no? So para maganda ating pagkaunawa, no? Pero read ahead, no? Basahin niyo pauna para at least ay napasadahan niyo ng isang basa yung 3 chapter na yan. Dahil diyan natin makikita ang maraming katotohanan sa pasimula ng lahat. At ano baga ang naging dahilan kaya yung mga tao ay papuntang impyerno, no? Bakit hindi lahat dalhin na lamang ng Panginoon sa langit? Siya naman ay Diyos ng pag-ibig, no? So, yan ang ating pag-aaralan next week, no? The beginning of all. Yan. So, may tanong ba kayo sa ating pinag-aralan? Opo, sister. Okay. Sige, Ako po, sister. Okay. Ako po, Sige. tanong po ako. Doon po sa sa Lucas chapter 16 po, yung sa mayaman, saka yung kay Lazaro po. At tanong ko lang po, si Lazaro po, nung namatay sila, napunta siya sa buso po ni Abraham. Tapos yung mayaman naman po, sa Hades. Tanong ko lang po, paano po yung mga taong mayaman ka man o mahirap, pero pareho sila sumasampalataya. Sa pagkakataon yung paano po yung mga taong, totoo ba yung sinasabi lang ang pagkamatay mo ay nagpakamatay ka, totoo ba kung mapupunta automatic sa Hades? Yan.
itanong din kahapon, no, sa aming worship service, dito sa Karata, mayroon kaming pananambahan tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi. So, everybody can join that, no? So, kung gusto nyo sumama, pinadadala sa online BS participant. So, siguro kailangan idagdag kayo. I shouted you at these people in our Sunday BS Bible study diyan sa ating online BS. No, para sila nakakaalam din ng ating worship. Baka gusto nila rin. Kasi welcome lahat kayo. Kasi yan tinalakay ng kagabi sa aming ang worship ng kapatiran dito, informal yan, no? So, pagkakatapos ng mensahe, ang aming pinakikinggan ni si John MacArthur, English nga lang siya, pero nababasa ninyo ang mga sinasabi niya, so nakakatulong sa pag-unawa. Pero pagkatapos ng mensahe, may paliwanagan pa rin. So, everybody is welcome to ask questions, no? So, sa aming worship service, so kakatapos ng mensahe, matanungan yan, no? So, minsan diyan nila inilalabas ang kanilang mga tanong. So, yan ang tinanong, yung mga nagpakamatay, no? So, ang sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, upang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tunay na nanampalataya, walang kasalanan na nakakahadlang, sapagkat ang kasalanan ay binayaran na ng Panginoon. No? Tinubos na sa lahat ng kasalanan. Hindi lang sa kasalanan na nagawa mo na, kundi sa kasalanan na ginagawa mo, at sa kasalanan na gagawin mo. So kapag sumampalataya ang tao sa Panginoong Jesucristo ng buong puso, ng tunay, no, pinatawad na lahat ng kanyang kasalanan, past, present, future, hanggang sa ikay mamatay. Pinatawad. Okay? So kung sumampalataya ang isang tao ng tunay, pati yung kanyang iko-commit in future, pinatawad na yun. Nanggap ng Panginoon ay hindi dahil sa ikay naging matuwid, nung ikay sumampalataya sa Panginoon. Hindi, nung ikay sumampalataya sa Panginoon, palpa ka pa rin, makasalanan ka pa rin. Ang sinasabi sa Galatians chapter 3, kapag ang tao ay nasampalataya sa Panginoon, tinatakluban ni Kristo ng kanyang katuwiran ang kanyang kasalanan, ang kasalanan ng tao. So nandun pa rin ang kasalanan mo, pero taklob, tinakluban ng 100% katuwiran ng Panginoon. So yan ang pag-aaralan natin sa mga susunod nating mga lesson, no? Pakaunawain natin kung anong nangyayari sa sinong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kung kaya't sila ay nakakaiwas sa impyerno. Hindi ka kaya na kakaiwas, naging mabuti ka, okay, sumampalataya. No. When you become a believer, you don't become sinless. Nagkakasala ka pa rin. Okay? Pero taklob ka ng kabanal at katuwiran ng Panginoon. So kung tunay na ng palataya ang tao, no, at siya'y nagpakamatay, ayun ay pinatawad din ng Panginoon ng kanyang kinumit na ayun. No? At ako'y naniniwala kung tunay na ng palataya at dahil sa katindihan ng naging kalagayan niya, no? At nakaapekto na sa kanyang mga desisyon, sa kaisipan niya, no? Pero kung tunay na sumampalataya, ang isa rin naman ay kung tunay na sumampalataya, yun na nga, ay dapat naroon din naman ang pagtitiwala sa Panginoon, ano naman ang mangyari, no? So, ang Diyos lamang nakakaalam kung ang palataya o hindi. Okay? Kung yung bagang nagpakamatay na yun ay tunay nang sumampalataya sa Panginoon o hindi. Hindi tayo makajudge niya, no? Ang makakapanghusga lang dyan ay ang Panginoon. Pero alam ko, walang matinding kasalanan na hindi pinatawad ng Panginoon kapag ang tao ay sumampalataya sa Kanya. Lahat yan, no? Ng kasalanan ay pinatawad. No? Gaano mang katinding kasalanan. Walang tuong napakalaking kasalanan na hindi pinatawad ng Panginoon nung hindi sumampalataya sa Panginoon. Kaya nga, napakadakila ang gawa ng Panginoon. Kahit alamak ng pagkakasala ng tao, at sabi ginagawa niyang
kasing puti ng yelo. No? Inilalayo niya kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, hindi mag-aabot yan. Kaya nasa silangan, laging malayo ang kanluran. No? Kahit umipod ka, nalayo din ang kanluran, hindi mag-aabot yan. Ganyan kalayo, yung layo ng Panginoon, ng kasalanan. No? At sabi niya, kinalimutan niya ang kasalanan. No? So, pero ang pag-suicide, no, yan ay murder. No? Yan ay pagpatay. No? You killed someone. No? You killed a person when you commit suicide. You killed yourself. No? Yourself is a person. Yeah? So that's murder. But what's the difference between murder and lying? Diba? Maraming mga mamamatay tao na sumampalataya sa Panginoon, niligtas sila ng Panginoon. Diba? Mga murderer. Anong kaiba noon? No? Pero dahil sila sumampalataya sa Panginoon, sila ay niligtas ng Panginoon. Ang palaisipan lamang, kung tunay na nanampalataya sa Panginoon, siya ay mayroong binigyan siya ng Panginoon ng joy kasi nasa kanya ang banal na espiritu, na ang bunga ng espiritu, no, kapayapaan, kagalakan, no, nandiyan ang self-control, no, so pagpipigil sa sarili, huwag mo sarili mo, di ba? No. So, yun ang isa na napalaisipan sa ganyang kalagayan. So, ang Diyos lamang nakakaalam kung tunay na pala itong nagpakamatay na ito ay sumampalataya. Although, may mga tala sa Biblia na mga puri naman ng palataya, pero ang Diyos na mismo nakuha sila kasi balbal, no? Nagawa ng kasalanan, no? Yan makita nyo sa unang Korinto 11, nahapunan ng hindi narap. Sila ay hindi nila nire-respeto kananahan. Mayroon silang mga kasalanan sa buhay na hindi nila tinatalikuran, hindi nila tinitilwid, ay tuloy ng pagsama sa banal na hapunan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya mahihina. Mahina daw. Pati warning, ano? Ay masasabi. At hindi kakaunti ang nangatulog na o namatay na. Hindi nila pinakukundanganan ng banal na hapunan at nagpapatuloy sa pagkakasala bago nasama sa banal na hapunan. Wala silang pagpapahalaga, no, sa laman at dugo, no, simbolo ng laman at dugo ng Panginoon. So, hindi naman yan tunay na laman at dugo yung ating pinapantik, yung ating kinakain, no? Pero yung simbolo na ang tinutukoy ay ang ginawang papakasakit ng Panginoon, pagbibigay ng kanyang buhay, no? So, may mga ganyan na kalagay. Meron si Sapphira, si Ananias, no? Yan ay sila ay miyembro ng Iglesia ng mga Apostol. Sa harapan mismo ng mga miyembro, bulagta yung mag-asawa, magkasunod, no? Patay. Bakit? Dahil sila ay nagsinungaling sa Holy Spirit. So, may mga pagkakataon ngayon. Pero yung mga nasa Korinto na nangatulog na, Christian, sila ay sumampalataya sa Panginoon, so diretso sila sa langit. Kaya nga napakabuti ng Panginoon, nagdidisiplina siya sa kanyang mga anak, no? So minsan nadating paghihina, disiplina ng Panginoon para ito'y magising sa paggawa niya ng kasalanan para tumalikod at siya ay magbigay ng papuri sa Panginoon instead na gumawa ng kasalanan, no? Mamuhay ng may kabanalan. Ayaw pa, nagkasakit na. Yan, disiplina ng Panginoon dahil sabi niya, mahal niya, no?
ay hindi pa disiplina, tigas ng to. Sabi ng Panginoon, bigyan na kita ng ultimatum na disiplina. Anong ultimatum na disiplina ng Panginoon? Ay dadalhin na ikaw sa langit. Ito mong kabaitan ng Panginoon. Ultimatum na disiplina sa kanyang anak, dadalhin sa langit. Sister Liway, yung kasi parang napag-isip ko lang, itong sa Romans 8:38, yung walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kahit kamatayan man. Ito ba yung ibig sabihin nito, Sister Liway? Yes, dahil nga tayo secured. Yan ang sinasabi ko eh. Secure ang mananampalataya. Ang salvation ng mananampalataya is very secured. No? Kahit kamatayan, hindi makakapaghiwalay sa atin. No? Kaya nga lamang, bunga ng kamatayan mo, ikaw. Suicide. Pero tingnan niyo ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 3. No? 1 Corinthians chapter 3. Sa bagay ito ay sa mga mananampalataya na, no? Kahit ang ating lesson ay makakatulong din naman ito sa mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, makita ang mga katotohanan na ito, no? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Yan na, ako nang babasa niyan para maipaliwanag ko rin ng diretsuhan, no? 10 to 15, no? Sabi doon, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano pag sa ibabaw nito, sa lalagay na ito'y si Kristo Jesus. So itinulad ang buhay ng tao sa isang gusali. Yan ay kung titingnan ninyo sa English, no? Sabi diyan ay according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. So si Pablo ay kinukumpara niya ang kanyang sarili sa isang magaling na karpintero, no? Kasi siya ang nagdadala ng mabuting balita, tungkol sa kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Na yan ang pundasyon. So, nilalagay niya ang pundasyon. Nakikinig ang mga tao sa balita ng kaligtasan, katulad nitong ating ginagawang pag-aaral na ito ng salvation, no? Nakikinig ang mga tao, nag-aaral, binabasa ang Biblia. Kapag sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung pundasyon ng kaniyang buhay na itinihahin tulad sa bahay, sa isang building, natatayo. Ano ang pundasyon? Si Kristo. So si Jesucristo ang pundasyon, siya yung pinakasaligan. O pag ang pundasyon mahina, marupok, anong nangyayari sa iyong gusali? Babagsak. So ang pundasyon, kapag sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang pundasyon si Kristo. Yan, dadalhin ka niyan hanggang langit. No? Yun ang ibig sabihin, no? Matatag ang pundasyon ng Panginoong Jesucristo. Hindi yan nasisira, hindi yan nagbabago. No? Ang pangako ng kaligtasan at kasama buhay kasama ng Diyos magpakailanman sa langit ay nananatili, hindi mababago. Kasi yan ang pundasyon, no? Ngayon, sabi sa tuloy natin ang ating pagbasa sa verse 11. Sabi, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalagay na ito'y si Kristo Jesus. Tatapot, kung ang sinong may magtago sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong, dayami. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung anong yaon. So, ang tinutukoy na dito yung mga taong sumampalataya. Hindi na ito mga taong papuntang impyerno, no? Kasi mayroon na silang pundasyon, Kristo, no? Na siyang pundasyon ng kanilang buhay. Pero habang daw nabubuhay dito sa mundo, ang bawat isa
no, na may pundasyon ni Jesucristo, naglalagay ka, nagtatayo ka sa ibabaw ng pundasyon, no? So yan yung iyong pamumuhay bilang ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Yung iba, ang kanilang itinatayo sa ibabaw ng pundasyon ay ginto, pilang, mahalagang bato. Abang mga yan ay mga good things, no? Hindi mawawala dahil yan ay mga ginto, no? Pila, mahalagang bato. Ay, pero yung iba, ang kanilang pamumuhay, no? Pagkatapos na sila sumampalataya sa Panginoon, no? Ay ang kanilang nilalagay na sa ibabaw ng pundasyon itinatag ng Panginoong Jesucristo ay kahoy, no? Sabi, ito yung dayami. Ay ang sabi dito, lahat ng gawa mahahayag. Kailan? Sa Judgment Day. No? Ang mga mananampalataya haharap sa trono ni Jesus Christ. No? Hindi para dalhin sa impyerno, kundi para tingnan ang iyong ipinamay, no? Kung sino baga ang may gantimpala. Sabi, pararahanin sa apoy. Ano mangyayari sa kahoy at sa tuyong dayami? Pag pinadahan sa apoy, edi sunog, walang kwenta. Ang iyong ginawa sa buong buhay mo, pagkatapos mong sumampalataya sa Panginoon, dahil ang katumbas lamang kahoy at saka dayami. Sunog, no? Pero yung ang pamumuhay pagkatapos na sumampalataya sa Panginoon, naroon ang pagsunod, naroon ang commitment sa Panginoon, no? Katapatan, inuuna ang Panginoon sa buhay, mga bagay tungkol sa Panginoon ang mahalaga sa Kanya, hindi nakapokus dito sa mga bagay na panlupang masusunod lamang pagdating ng araw, tapos ang Kanyang paglilingkod, tama ang Kanyang motibo, hindi para mataas ang Kanyang sarili, ipapurihan siya ng mga tao, no? Tapos siya ay nananatili sa paglilingkod sa Kanyang Panginoon, mahalin ang Kanyang Panginoon, pinag-aaralan ang Kanyang salita para lalo niyang makilala ang Kanyang Panginoon at mapaghintunan niya ng may katotohanan at ng tunay na sa ikalulugod ng Kanyang Panginoon, ang mga kaloob niya, ginagamit niya para sa uunlad ng business ng Diyos dito sa lupa, no? Ayan, ang katumbas daw niyan ay ginto, pilak, mahalagang bato. Paraanin niya sa apoy, hindi yan masunog, lalo pang kikinang. Okay? So, sabi dito, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya'y tatanggap ng kagantihan. So, yan yung rewarding ceremony, no? So, mayroon daw, yan ang sinasabi doon sa isang kwento ng Panginoon, binigyan niya ng mga kaloob, yung mga nagtubo, sabi naman, bibigyan kita, papapamahalain kita sa maraming bagay. Yung hindi gumamit, binong sa lupa, sabi, dalhin yan, lamputin yan, dalhin sa outer darkness, yung sa kalalabas, sa kadiliman, naroon ang pananangis at pagnamalit ng ngipin. Ang sabi dito sa verse 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ano mangyayari? Dadalhin ba sa impyerno? Hindi. Ang sabi dito yung malulugi. Lugi. Malulugi siya. Wala siyang gantimpala. Naghirap siya sa paggawa ng mga bagay na yun, pero walang kwenta. Yan. Dahil katumbas lamang ng kahoy at dayami na sunog sa apoy. So, malugi siya. Ngunit, siya sa kanyang sarili ay maliligtas. No? Gayun may tulad sa pamamagitan ng apoy. Yan. Ligtas sa impyerno. Dahil sumampalataya sa Panginoon. Pero lugi. No? Na-disqualify yan pang isang pagtuturo ni Pablo. Tayo'y nasa race. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon nasa race. So, hindi nanalo. Na-disqualified. Kung na-disqualified, walang reward. So, yan ay pag-aaralan natin later on kapag doon na tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Pero ang mahalaga, maging tunay munang Kristiyano. Maligtas muna. Sa gumawa ka ba ng gumawa ng lahat ng ito na nasa sa Biblia, kahit lahat yan ay gawin mo. Kung hindi ka tunay na sumampalataya sa Panginoon, ay walang kwenta, pa-impyerno pa rin. Diba? So, ang mahalaga muna doon sa mga papagong nag-aaral ay magkaroon muna ng
katiyakan na anumang oras na umalis dito sa mundo ito, ay ikaw ay diretso sa langit. Yun ang mahalaga. And dahil sa ikaw ay gumawa ng mabuti, sundin mo lahat ng utos ng Diyos, no? Walang kabuluhan kung hindi ligtas, kung hindi walang kaugnayan sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa Matthew 7, verse 21 and 23. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yun, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, kami po ay mula sa iyong pangalan. Sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo. Sa iyong pangalan, kami gumawa ng mga kababalaghan. Masasabi mo ba hindi taga-church yun? Kung kayo na kayo kilala, lumayo kayo, mga manggagawa ng katampalasanan. See? So, mayroon pala natawag ng Panginoon. No? Pala nila sila iligtas. Natawag ng Panginoon, nagawa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. So, yun ang dapat nating isiguraduhin. No? Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon hindi niya alam ang pangalan, na mayroon siyang hindi alam, no? Na hindi niya kilala yung mga tao niya. No, that's not what it means. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, ibig sabihin wala akong kaugnayan sa inyo at wala kayong kaugnayan sa akin. Okay? Yan ang ibig sabihin ng kilala ni Jesus Christ, may kaugnayan sa Kanya. So, huwag ang ating, kasi ang iba, akala nila dahil may kaugnayan sila sa church, member sila ng church, bautismado sila, ay kilala na sila ng Panginoon. No? So, kailangan na siguraduhin, lagi yung sinasabi ni Pablo, siguraduhin niyo na inyong kaligtasan ay tunay. Delikado kapag kayo akala niyo ligtas, yung pala hindi. No? So, kailangan ang basihan ay ang salita ng Panginoon, hindi yung ating nararamdaman, opinion ng ibang tao, hindi yan ang basihan. Dapat basihan natin salita ng Diyos. Kaya sa ating pag-aaral na ito, kung mapapansin nyo, ang dami natin binubuklat na talata. So, lahat yan, lahat ng ating pag-aaralan, pakikita ko sa inyo sinasabi sa Biblia. Dahil ang dapat natin pagtiwalaan, at basihan ang lahat ng ating mga pinaniniwalaan ay ang salita ng Diyos. Kaya dapat natin basahin ang salita ng Diyos. Kaya lahat kayo nabasa, pinababasa ko, mahalaga na inyong binabasa para alam ninyo kung ano talaga ang salita ng Diyos. Okay? Okay ba? May tanong pa ba kayo? Kontento ba kayo sa sagot o mayroon pang mga tanong? Si Redeem. Okay. Sige. Di ba po, nung bago mamatay si Jesus Christ, nandun sa Abraham bosom yung mga namatay. Hindi pa na, Ngayon po, kung namatay si Jesus Christ, nagpunta siya doon sa ito nangyari sa ibang mga tao doon na mga namatay din na nandoon. Samantalang may pagkakataon silang magbabana o magkaroon na pananampalataya kay Jesus Christ na para makasama nila sa langit. Ano po ba yung mga pamantayan? Ang pinuntahan niya doon ay yung nasa Abraham's bosom. Kasi kung yung babasahin, yung the just shall live by faith. Okay? Mababasa mo yan sa Hebrews 11. Na doon ipinakita ang mga tao sa Old Testament, na inaring matuwid dahil sa kanilang pananampalataya. So, hindi yung mga nasa Hades na. Kasi yung mga nasa Hades na ay wala talagang pananampalataya sa Panginoon. Yan yung mga tulad ng mga Sodom at Gomorrah, mga Sodomite, mga makasalanan, gusto nilang sipingan kapwa lalaki. Kung yung babasahin, yung istorya, dumating yung dalawang anghel doon sa bahay ni Lot, matanda daw nasa pintuan ni Lot, at gustong masakin ang pintuan ni Lot, gusto nilang sipingan yung dalawang bisita ni Lot.
If you will actually read the Bible and see, yung pakakaunawain ninyo ang mga sinasabi doon ng ginagawang kasalanan ng mga wicked, talagang balbal sila, masama ang kanilang paghahandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Alam niyo ang kanilang inihahandog ng mga anak nila. Inihahandog nila sa kanilang Diyos-Diyosan si Molech. Sabi nga nila yung si Molech, yan ay malaking brass. At yan ay sa loob niya halo o parang walang laman. Lalagyan niya ng panggatong sa loob ng apoy hanggang sa ang metal ay nagiging pula sa init, nagbabaga. Tapos yung baby ilalagay sa kamay noong debuto. Yan ng kanilang mga celebration at ng kanilang paghahandog sa kanilang Diyos-Diyosan ng kanilang mga baby para hindi marinig yung iyak ng bata sa kasabayan ng malakas na tambol ng mga drums para di ang mga demonyo tuwan-tuwa. Napakasama ng mga tao. Sobrang sama. Kaya mga yan ay talagang pang-impyerno. Sabi ko nga, ngayon sa kasalukuyan, akala ninyo hindi nangyayari ang mga bagay niya na nagpapatuloy yung ganyan mga kasamaang kabalbalang upasalaang ginagawa ng mga tao. It's all over the internet, nasa sa YouTube ang mga kalapastangan ang ginagawa ng tao. Yan hindi niya nalalaman ng maraming mga tao. You have to do research. So nagpapatuloy yan yung wickedness of people. Tahan ng Panginoon ay yung mga sabi nga ay the just shall live by faith. Yung may pananampalataya sa tunay na Diyos. Yan ang pinuntahan ng Panginoon at pinangaralan. At pinakilalang siya ang Mesiyas na hinihintay. Sila Adan. Si Adan ang nagturo sa lahi ng pagsamba sa Diyos. Kaya maalam si Abel, di ba? Maalam si Abel na gusto ng Panginoon naghahandog ng hayop. Ay si Cain. Si Cain, rebelde. Kahit na gusto ng Panginoon ihahandog ay hayop, ano inihandog ni Cain? Abay gulay Hindi na ang pagre-rebelde sa Diyos. Mayroon pa rin kategorya, the just shall live by faith. Yan ay una mong mababasa sa Old Testament. Yan ay kinuquote ni Paul. Kinote niya sa Hebrews. Yan, the just shall live by faith. Pero ang original niya nasa Old Testament. And so, yan ang mga kailangan lamang nilang makilala ang Panginoon, sumampalataya sa Panginoon. Yan, kaya ang Panginoon sa kanila, nag-preach. Yan, at sila sumampalataya sa Panginoon, hindi na sila sa langit, sila ang mabihan. Okay? Connection ko sa tinanong ni Redmin, yung sila lang ba gumawa ng wickedness na yan, yung parang yung mga ritual na yung bata nilalagay sa Nagsimula yan ng Nimrod, diba? Si Nimrod, ang unang Antikristo. Makita mo yan sa Genesis, yung nagtayo ng Torah ni Babel. Yung nagpasimula siya at si Miramis na kanyang ina, na ginawa niyang asawa din niya. Yan, wicked, si Miramis. Pagkatapos, kung buntisan siya ng kung lalaki, sinabi niya Nimrod. Pagkatapos namatay si Tamos, anak niya, bago sasabihin niya, hindi actually, sabi niya yung si Tamos ang reincarnation ni Nimrod, at kailangan sambahin niya si Sun God, si Tamos. Yan ang original na babaeng may hawak na baby. Di ba yan ang rebulto na nasamba ng mga tao ngayon na babaeng may hawak na baby. Iniba lang ang pangalan. Pero yung imahe na yan ay matagal na sa mundo bago pa dumating. So, iba lang ang pangalan. Si Eramis at si Tamos. At sa pagan image
sinasamba ng mga tao. Yung mga yan, si Nimrod ang nag-umpisa, pinagpatuloy ni Semiramis. Si Semiramis, iba't ibang pangalan, no? Sa iba't ibang wika, no? Si Aphrodite, si Diana, ayan, iba't ibang pangalan niya. Pero isang babae yan, no? Na pinagpamulaan ng wickedness. Diyan ang galing ang mga pagan na pagsama sa Diyos-Diyosan, paghandog sa mga ng kanilang mga baby, no? Diyan galing ang mga pagan religion. So, yan ay after the flood na, no? Pagkatapos na ng flood, yan ay si Nimrod ay apo ni Noe. No? So, yan ang pinagpamulaan ng mga pagan tribes, no? Na ang sinasamba actually mga demonyo, no? Ang Diablo ang sinasamba. Hindi pwedeng makarating sa langit ng mga taong nasamba sa Diablo. Ginagawa ang mga gawa ng Diablo. So, this sacrifices continues on hanggang ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming mga bata sa buong mundo ang isinasacrifice. Kaya ka pa magugulat yung mga nakasama diyan sa mga relihiyon na yan, ng demonyo, mga anak nila, no? Ang isinasacrifice nila. They bear children so that they have children to sacrifice. Pag walang anak, ay di nakuha kung saan madaling kumuha ng bata. Saan madaling kumuha ng bata? Sa mahihirap na bansa. Kaya maraming mga, di ba, ikidnap mga bata, hindi na nakikita. No? Kaya sabi ko nga, the best way for parents is do na always keep your children in your sight. Milingin yung dapat kita nyo lagi ang inyong mga anak. Sa Australia, merong ina, no? May baby siyang dala, may isa pa siyang maliit na hila. Pumasok sa shopping center, may kukuha dun sa anak niya kung hindi niya talagang napili, no? Nagtayo ng orphanage sa Haiti, nahuli yan. Ang pinangalan pa ay Christian Orphanage, parang Baptist Christian o parang gano'n, basta Christian title, no? Ay palit trafficker ng bata, no? Yung mga orphans pinagbibili, no? Para i-abuse, ginagamit ng mga makapangyarihan sa mundo, ng mga actually, yung mga leader ng mga bansa, yung mga mayayaman, no? Mga huwes, mga senador, no? Nang-a-abuse ng mga bata. Sino nagpo-provide? Yung mga trafficker ng mga bata. Ay, naku, you will see that in the internet. Sa mga movies, ano? Yung mga nakikita niyo sa sine, yun ito na nangyayari. Kung nakita niyo ngayon, matagal na nangyayari. Kung kahit ngayon lumabas ang sine, matagal na yun. No? So I have watched so many videos. No? Ako it's all in YouTube. No? Kung wala sa YouTube at inalis ng YouTube, makikita niyo sa BitChute. No? Yung mga kalapastangan ang ginagawa ang mga bata. Nasabi ko sa inyo. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit pinapapatay ng Diyos sa Old Testament, di ba? Patayin ninyo ang lahat, babae, lalaki, mga bata. Pero bakit pinapatay ng Panginoon buong lahat ng lahi? Kasi yung mga bata, kung bubuhayin mo, ganun din ang gagawin. So, you don't know the evil. No? Kasi ang mga Kristiyano, yan, yung mga anak ng Panginoon, ay protected, no? Protected ng Panginoon. Yan. So, kung minsan di tayo aware what really out there. No? You go to YouTube, you type Candy Girl. Candy Girl. May comment nangyari din sa Australia. Okay? Yan, nakaso yan. So, type nyo sa YouTube and watch. Candy Girl. Candy Girl. Yan. Yan, yung mga satanista yan. Yung mga Nazi, ang kanyang lulu. Yan.
Tulan niya. Dahil nasa mga sa Diablo. So there are many like that. You can research, investigate on your own. So kaya sabi ko, ingatan yung mga anak mo. Sa bagay, ako na may naniniwala, no, sino man sumampalataya sa Panginoon, no, may protection ng Diyos. At ang mga bata may anghel, no, na ibinigay para magbantay. Ang nakakatakot ay yung hindi mananampalataya, yung hindi anak ng Diyos, walang kaugnayan sa Diyos, walang protection. Sinabi ang mga anghel ay ibinigay to minister those who will inherit salvation. No? Ang mga anghel binigay para lamang sa mga mananampalataya, to minister to the believers. Ay doon sa hindi believer, ang Diyos lamang ay mabait eh. Hindi extension ng awa niya. No? Pero you don't know what's happening out there. At yan, mga makapangyarihang tao sa ating mundo ang gumagawa niyan. Kapangyarihan, kaya nilang tumago sa mga hustisya, hindi sila hinahabol kasi sila makapangyarihan. Kasama din mga royalty, mga royal blood. tawag ni Ike ng isang commentator ay the reptilians. Do your research. I encourage you. It's all there. In the net. Lahat naman naaabot ng internet. Lahat naaabot ng nakikita nyo YouTube. No? So, it's also good to know the evil that's happening in the world. No? Para na hanapin nyo ang Panginoon. Dahil siya ang puno ng kabutihan. See, everything that is good is from God. No? Dahil may kakabilang yan eh. May ka-opposite yan eh. Diba? Yung good of God. Anong opposite niyan? The evil. It's real evil. No? Ng demonic empire. At marami siyang tawag sa kanila seed of the serpent. Yun ang sinabi sa Genesis. Mga tao na binhi ng serpent, ng ahas. Yung mga instrumento ng Diablo dito sa mundo. Mga tao yan. Okay? So, dapat ipanalangin sila na sila'y wasapin ng Diyos. Kanilang mga plataforma na ginagawa ay puro pang pananakit sa mga tao. Itong nangyayari dito, yung lockdown na yan. Sa palagay ganin, sinong gumawa niyan? Ang dahil sa sipon, sinira ang buong mundo. Sipon lang. Dahil sa deception. Okay? So, pag ikay bukas ang mata mo, mas maintindihan mo ang mga nangyayari, pati ang gawa ng Diablo, ang kanyang plataforma na pagkalaban sa Diyos. Isa lamang ang kanyang nais. No, sirain ang plano ng Diyos, hadlangan ang plano ng Diyos, at sirain ang mga tao. Yan lamang kanyang plano. Wala siyang plano maganda sa mundo. Ang Diyos lamang ang may plano maganda. Every good gift, sabi sa Santiago, every good gift comes from the Father of lights. No? Lahat ng mabuti galing sa Diyos. So, sa Kanya tayo lumapit. Sa Kanya tayo kumapit. No? Dahil lahat ng Kanya ibibigay puro sa ating kabuti. Yan. Hanggang langit yan. Dadalhin niya tayo hanggang langit. Okay? Yung kabila, ang kadadalhin. Hindi sa Kanya patutunguhan. Saan ka pupunta sa Satanas? Ay di sa impyerno. Yung lahat ng nasa Kanya, doon din ang punta. Kaya iba, dapat baguhin ang pag-iisip hindi pangit si Satanas. Si Satanas ay napakaganda, magandang anghel. Kaya ang daming na-attract sa kanya. Okay? Hindi siya pangit. Siya yung maganda. Kaya pag siya lumapit, attracted ng mga tao. Marami siyang nadadaya at naluloko. Okay? Meron pang may tanong? Wala na.
Sige. So don't forget, no, basahin ninyo ang Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3. And diyan tayo mag-uumpisa sa ating pag-aaral next week. Sige, tayo magwawakas na sa panalangin, mga kapatid. Sana ito yung naririnig, huwag niyong kamutan, masabi niyo sa inyong mahal sa buhay, makaalam paraan paano sila makapunta sa langit. Let's close in prayer. Si Raul, pwede ikaw mag-langin? Tita, meron po kasi May habol si Rian. Anong tanong si Rian? Go ahead. Can Satan still go up to heaven? Because in the story of Job, it told like Satan went up to heaven to ask God something. Yeah, we learned about that when we studied heaven. Yeah, and when we studied Satan. Remember? When we studied about Satan, where he came from, his origin, and even though God has kicked him out of heaven, he's not citizen of heaven anymore. He became the enemy of God. He is still allowed to go to heaven at the moment. The time will come, his access to heaven will be denied. No more access. Soon. Yeah? Ngayon, mayroon pa. Hinahayaan pa siya ng Panginoon. Allowed siya. Yeah? But hindi yan magtatagal. At hindi na siya kaya lang, pagka yan ay hindi na siya allowed sa heaven, nasa na siya? Nasa earth. Bagsak siya sa lupa. Kaya sabi sa Revelation, magbasa niya sa Revelation 12. Sabi doon, mga nasa lupa, maghanda kayo, nandyan, si Satanas. Puno ng galit dahil alam niya na konti na lang kanyang panahon. So, it will be much more difficult, kasi pag siya earthbound na lang, hindi na siya sa air. So, dito na siya sa lupa. Sa panahon yun, sa huling mga araw, sa panahon ni Antikristo, ang demonic empire, nandito na sa lupa talaga, earthbound. So, basahin ninyo Revelation 12. Diyan binabanggit yan. Okay, Rian? Will you read Revelation 12? Yeah? Okay. That's when Satan's access to heaven will be revoked. Alsin na. That it? Revelation 12. The whole chapter. You can read the whole chapter of Revelation 12. And Ian, you read the whole Revelation. You read all the whole book. Yeah. Because Revelation 12 is already in the middle. Yeah. But for now, because of Rian's question, you can read Revelation 12. But it will be better if you read from chapter 1 and read the whole book. And that's how you read a book. Yeah. You start from the beginning until the end. Yeah. Okay? Any more questions? We can pray now? O meron pang may tanong? Sige, tayo magwakas na sa pangnalangin, Raul. Thank you for your questions, children. I appreciate you asking questions. Okay, let us pray. Tayo po ay manalangin. O aming banal na Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami po ay yung pinagsama-samang pag-aralan, ang iyong dakilang salita. Salamat po, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng panibagong revelation, panibagong kaalaman, Lord God. Tunay nga po na naalaala namin, Panginoon, na ang iyong salita ay walang kapantay. May lagi siyang bago, Panginoon, sa amin, Lord God, na nagbibigay sa amin ng gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na nakasama namin, na pagpagal. Salamat din po, Panginoon,
sa aming nagturo sa amin si Sister Liway. Iniling po namin, Panginoon, na patuloy po siyang pagpalain at mas marami po siyang maturuan at katulad namin, Panginoon, na nawa ay makapagturo din po sa iba. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dinadalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, at nawa sa mga darating na araw ay sama-sama po uli kami na mag-aaral ng iyong dakilang salita. Aming naman, Diyos, maraming pong salamat. At sa aming pong pansamantalang pag-iwalay, hinihiling po namin ang inyong pag-iingat sa bawat isa. Aming Ama, marami pong salamat muli. At nais po namin ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. God bless sa inyong lahat. Bye. God bless.